Sige mga tao, kahapon, pinatugtog ko sa inyo ang isang video ni Amy Mek na isang pambansang yaman. Sa totoo lang, hindi siya pambansang yaman. Isa siyang yaman ng buong mundo. Talagang winasak niya ang Islamistang naratibo sa Kongreso. Pero hindi lang siya nag-iisang tao. Meron ding ibang mga nakatagong superstar doon na lubos na naglantad sa pagkukunyari ng mga kanluraning institusyon na sobrang pagkiling at bias sa kaliwang politikal na naratibo, kung saan may isang set ng mga patakaran para sa mga ordinaryong tao at ibang set ng mga patakaran para sa mga woke. Pakinggan mo itong clip kung saan ang senador na si Tommy Tuberville winasak niyang Islam. Pakinggan mo siya. Sinisira ng malawakang migrasyon ang ating sistema ng edukasyon. Makinig ka, sira talaga ang sistema. Kahit sa ang high school, mapapakita pa sa iyo mga halimbawa. Parami ng parami ang mga batang Amerikanong pumapasok sa silid-aralan na nakakarinig ng iba't ibang wika araw-araw at nahihirapan makipagkaibigan dahil sila na ang minorya sa mga paaralan. Sapat na ang mga problema natin sa ating sistema ng edukasyon kapag hindi na naintindihan ng mga anak natin ang wika na sinasalita ng ibang tao. Sa mas mataas na edukasyon, may mga dayuhang guro na hindi marunong mag-Ingles pero nagtuturo sa kolehiyo at malaki ang ginagastos ng mga estudyante para mag-aral sa mga 4 na taong kolehiyong ito. Sobra na, tama na. Ingles ang pangunahing wika sa bansang ito at iyon ang ginagamit natin sa pakikipag-usap. Iyon ang paraan natin ng komunikasyon. Humigit kumulang 5 milyong estudyante sa pampublikong paaralan sa US ang itinuturing na English learners. 5 milyon ang hindi marunong mag-Ingles sa mga pampublikong paaralan natin sa buong bansa. Sinasalanta tayo nito. At gaya ng palagi kong sinasabi, ito ang nangyayari kapag hindi mo ipinatutupad ang mga pangunahing alituntunin tulad ng iisang wika at magkakaparehong mga pagpapahalaga. Ano ang nangyayari? Tingnan mo ang Europa, lalo na ang UK, na pinagmulan ng ating kultura. Wala ni isang puting batang British sa 72 paaralan sa buong England. Sa 454 na paaralan ang mga puting batang British ay bumubuo ng mas mababa sa 2% ng mga estudyante. Hindi ito kulturang British, mga kaibigan. Hindi ito kulturang British. Maaari mo itong gawing mababang halaga. Maaari mo itong hamakin sa paggawa rito na simpleng issue lang ng lahi sa pagsasabing, tingnan mo, napaka-racist nito. Ano naman kung walang puting bata? Kung wala ng puting mga bata, wala na ring natitirang puting kulturang British. Dahil ang mga tao ang tagapangalaga ng kanilang kultura, ng kanilang pamana. Populasyon ng mga estudyante. Sa isa sa bawat 4 na paaralan, minorya na ang mga puting batang British. Mas malala pa nga ito sa Austria at Belgium. Magkakaroon ba ng White History Month para matulungan ang mga batang minorya? Tingnan mo. Ang puting batang lalaking ito ay nagdadasal sa paraang Islamiko. Tatanggalin ko silang lahat sa trabaho. Hindi ako pwedeng politiko, pero pwede akong diktador. Para maramdaman nilang kabilang sila. May DEI inisyatibo ba para bigyan sila ng kalamangan? Siyempre hindi. Sila kasi ang maling uri ng minorya, hindi ba? At tila kapag naglakas loob kang itanong ang mga ito, baka ituring ka na ng gobyerno ngayon bilang isang potensyal na terorista. Baka matagpuan mo ang pangalan mo sa Prevent Terror Watch List ng UK. Tama siya, hindi ito pagmamalabes. Sa UK, ang kultural na nasyonalismo o tradisyonalismo ay tinuturing ng ekstremismo. At ginawa nila ito para lang balansehin ang sitwasyon dahil mahigit 70% ng mga tao sa... Hindi ko alam kung yun lang ba ay mga terorista ng MI5 o mga nasa Prevent Watch List. Lahat sila ay mga Muslim. Kaya sabi ng mga Muslim, "Oy, teka muna. Kailangan mo isama ang ibang tao rin." Kaya sabi nila, "Sige, anong dapat nating gawin? Paano naman yung mga taong tumatayo para sa Britanya o sa mga pagpapahalaga ng Britanya? Dapat isama rin natin sila bilang mga ekstremista." Sa isang banda, may Islam at mga ekstremistang Islamista na nais magpasabog, sumakop, pumatay, at ipilit ang kanilang makaluma at barbarikong sistema sa iyo.
Iyan ay anyo ng ekstremismo. Sa kabilang banda, may mga Brito na nagsasabing gusto lang nilang mabuhay ayon sa mga pagpapahalaga ng Britanya. Iyan ay isang anyo rin na ekstremismo. Amerika. Sige, tungkol sa Amerika ang video na ito. Kaya bumalik tayo sa senador. Yan ang tinutukoy niya, mga kaibigan. Huwag mo akalain na immune ka rito. Hindi ka. Oo, may mga bahagyang pagkakaiba ang ating mga bansa. Medyo iba ang Amerika sa UK. Medyo iba rin ang Australia sa UK. Pero Tadyo, pareho tayo ng mga halaga at mas marami tayong pagkakapareho kaysa pagkakaiba. Kaya hindi ito ang panahon para sa sobrang kumpiyansa, pagiging kampante o kayabangan. Pakinggan mo ang sinasabi ng mga taong ito. Masaya ako, una sa lahat. USA, USA, USA. May ilang Amerikanong politiko na hayagang tinatalakay ito. 10 hanggang 11% ng estudyante mula kinder hanggang grade 2 at patuloy pang dumarami araw-araw. Nakapikit lang tayo. Marami ng problema ang mga anak natin. Maraming anak natin ang nahirapan ng COVID. Talagang sakuna ito. Ang pagsasara ng mga paaralan ng federal na pamahalaan ay isang sakuna at kasalanan nating mga tao rito mismo. Pero ngayon, tumatakbo at nagtatago tayo habang lumalabas na ang katotohanan. Kaya. Ngayon, napag-iwanan na ang mga anak natin sa klase dahil inilalaan ang mga yaman ng paaralan para sa mga batang galing sa ibang bansa. Kailangan gastusan ang mga anak para sa mas mabuting buhay at kinabukasan nila. Natatawa ako sa sinasabi ng mga baliw at hangal na makakaliwang woke. Oh, lahat tayo ay imigrante. Noong dumating ang mga Aleman at Pranses sa US, napilitan silang magsalita ng Ingles. Napilitan silang makibagay at makisama. Siguro hindi naman talaga napilitan. Ginusto nilang makibagay at makisama. Marami sa mga unang imigrante, marami sa mga migranteng Amerikano, iniwan nila ang kanilang dating mundo ng kusa at gusto nilang tanggapin ang kanilang bagong pagkakakilanlan, na siyang pagkakakilanlan ng Amerikano. Itong mga galing sa ikatlong mundo na pumapasok dito, hindi sila nagmamalaki na maging Amerikano. Wala silang pakialam dito, lalo na kung Muslim ka. Sila na mismo ang nagsasabi, wala kaming pakialam sa sistema ng pinahalagaan nyo. Ipaparinig ko ito, kailangan ko itong gawin. Walang integrasyon, walang multikulturalismo, walang pagkakaiba-iba at walang pangpaparaya. May kanya-kanya tayong den. May demokrasya kayo, may sharia kami. May free mixing kayo, may nikah kami. Tungkol sa pandaraya, sa pamilihan at sa credit card ninyo. Alam namin, may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya at patakarang panlabas. Kaya ganyan kabagsak ang mga bansa nila. Walang maayos na ekonomiya. May sarili kaming relihiyon. Ang DN ay nangangahulugang relihiyon. Ibig sabihin, Islam. Sila mismo ang nagsasabi niyan. Hindi siya nagsasalita sa walang laman na silid. Ang mga taong ito ay merong literal na milyon-milyong tagasunod. Pinapabayaan natin ang ating mga anak at hindi mabubuhay ang ating bansa kung hindi natin tuturuan at paularin ang susunod na henerasyon. Ang layunin ng ating sistema ng imigrasyon ay dapat para makinabang ang masisipag na Amerikanong nagbabayad ng buwis. Sa palagay mo ba, may benepisyo ang bansa sa malawakang imigrasyon? Hindi talaga. Wala itong kahit isang benepisyo. At ang susunod, kabaligtaran ito ng dapat nating ginagawa. Alam mo, ang malawakang imigrasyon ay parang linta na unti-unting sinisipsip ang buhay ng bansang ito. At mas mabuting imulat ng mga politiko at ng mga tao sa buong bansa ang kanilang mga mata. Maraming usapan itong mga taon tungkol sa deportasyon, pero hindi ako 100% sangayon sa ginagawa ni Pangulong Trump. Kailangan na nilang umuwi. Hindi natin sila kayang tustusan. Ang mga nagbabayad ng buwis na Amerikano, sila ang nangangailangan ng tulong. Hindi tayo makakatulong sa iba kung hindi natin kayang tulungan ang sarili natin. Yan ang tinatawag na mabuting politiko. At ito naman ang masama. Siya ang Home Affairs Minister ng Australia. Alam mo ba yung sabi ng board ng senador na ang asimilasyon ay magpapauwi sa kanila? Dapat lang naman, tingnan mo ang tanga na ito. Tingnan mo ang tanga natin. Ang tungkol sa imigrasyon ay ang mga tao kapag pumunta sila sa Australia, gusto nilang maging bahagi ng Australia. Yun ang gusto ng mga tao. Ayaw nila nun. Gusto lang nilang sumipsip o umasa sa Australia. Gusto nilang simutin ang ating welfare system.
Wala silang interes o pagmamahal sa Australia. Tinutulungan mo pa sila sa asal na yan sa pagsasabi ng kailangan mong mag-assimilate. Tignan mo ang mayabang niyang mukha. Diyos ko, kinamumuhian ko siya. Hindi ko kailanman tinanggap ang assimilation at ayokong tanggapin din ito ng iba. Sino ka ba talaga? Kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na dialogo. At iyon na yun. Gusto natin ang mga tao kung sino talaga sila. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa konsepto ng melting pot na parang kailangan mong mawala ang iyong buong pagkakakilanlan. Ang buong pagkakakilanlan mo ay parang kailangang mabura. Tingnan mo itong pilosopo na ito. Napakatalino niya. Pwedeng pumasok dito ang kahit sino. At tingnan mo ito. Ang kawawa nating punong ministro. Ang kanyang amo, halos pareho lang ang sinabi. Hindi sapat kahit gaano ninyo sila kamuhian, mga pare. Sinasabi ko sa inyo. Hindi mo talaga sila kayang kamuhian ng sapat. Sobrang sama talaga nila. Tignan niyo to. Ayos sa henyo na ito. Ang talunan nating punong ministro, lahat daw ay Australiano. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Maaring taga-Sub-Saharan Africa ka. Maaring mula ka sa isang malayong tribo sa Amazon. Isa kang Afghan na binubugbog ang asawa mo. Nagpuputol ng ari ng anak mong babae, naniniwalang haram ang musika, at gustong magtatag ng Sharia dito sa Australia. Wala raw pakialam kung sino ka. Lahat ay Australiano. Tingnan mo ang kalagayan ng mga kaawa-awang henyo na ito. Ang pagkakaiba ng mga Australiano at mga migrante ay Gusto kong makilala ang pagkakaiba. Tingnan mo ang pagmumukhang mayabang nila. Hindi ko alam. Anong kaibahan ng Afghan migrante at Australiano? Walang pagkakaiba. Pare-pareho lang sila. Pero punong ministro, naniniwala siyang dapat ikulong sa bahay ang mga babae at hindi sila payagang lumabas. Binubugbog niya ang kanyang asawa. Iniisip niya ang karapatan niya yon na bigay ng Diyos. Gusto niyang ipasailalim sa FGM ang kanyang anak na babae. Pastor Kaya, hindi ko alam. Oo, gagawin yun ni Nausi pati sa asawa niya. Hindi niya gagawin yon. At kung gawin man niya, ipakukulong natin siya. Ang pagkakaiba ay sa Australia, krimen ang domestic violence. Hindi tinatanggap ng lipo ng Australiana yon. Pero sa Islam, ayos lang. Kabanata 4, talata 34. Pinapayagan nito ang mga asawang Muslim na pisikal na disiplinahin ang suway nilang asawa. Tingnan mo rin ang babaeng nasa likod. Hindi ko siya kilala. Ang tanga ng babaeng yon. Tumatango-tango pa siya. Sino ba ang mga henyo na ito? Diyos ko, paano tayo napunta rito? Paano tayo nakarating dito? dahil hindi ko pa nakita na ginamit yun dati sa isang bansa tulad ng atin. Alam mo, may mga tao tayo na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa negosyo. Alam mo, ilan sa mga higante ng negosyo sa bansang ito ay dumating dito bilang mga refugee at bilang mga migrante. Kaunti lang talaga. Karamihan sa kanila ay naging matagumpay. Dumating sila bilang mga skilled migrant. At patunay ito na epektibo ang skilled migration. Sige. At ang mga taong yon ay maayos na nakapag-integrate. Naka-integrate at naka-assimilate sila. Ang integration ay isang aspeto lang, pagiging bahagi ng sistema at ekonomiya, pero nananatili pa rin ang sariling pagkakakilanlan. Pero kailangang mawala ang pagkakakilanlan na yan kalaunan. Sige, ang mga anak ko ay magiging mas Australian kaysa sa akin. Malinaw naman. Dahil hindi naman ako dito ipinanganak. Magiging kasing Australian din sila gaya ng ibang karaniwang Australian. Hindi sila magsusuot ng hijab at hindi sila kakapit sa kanilang makaluma, barbariko at primitibong Islamikong pananaw sa mundo, ni sa pananaw sa mundo ng alinmang ibang bansa. Hindi nila gagawin yon. Kung hindi nila nagawa yon, ibig sabihin, nabigo akong magulang at nabigo rin ang Australia. Dahil sa mga palpak na politikong walang pakialam. Lahat ay Australiano. Tingnan mong babaeng ito. Hindi ako makapaniwala. Itong mga tanga na to, gustong-gusto lang nilang tumayo dyan at magpakita ng pagpapanggap na kabutihan. Mga mapagmataas na pangangaral. Gusto lang nila magsabi ng magagan ng salita.
Yung mga kumikinang na salita para maramdaman mong, kapag iba ang iniisip mo, masama kang tao. Alam mo, masama kang tao. Isa kang masamang tao dahil ganyan ang iniisip mo. Sobrang racist mo. Hiwalay ba sila sa mga Australiano? Itong lalaking to ay kasing Australiano mina Crocodile Dundee, Paul Hogan, o Chris Hemsworth. Wow. Sige, pasensya na. Napadaldal ako ng matagal. Balik tayo sa bida ng palabas. Ang 16 anyos na estudyanteng si Marco Hunter Lopez mula Texas ay inilantad kung paano sinensor ng kanyang high school ang konserbatibong mga halaga. Pero lantara namang itinataguyod ang Sharia law. Yun ang punto ko. Isang patakaran para sa mga normal na tao at iba naman para sa Islam. Bakit? Ang Islam ay maput sa kababaihan, homophobic, laban sa malayang pananalita at laban sa demokrasya. Yung mga inaasahan natin magtatanggol sa mga halagang ito, sila pa mismo ang nagpuprotekta dito. Hindi ito makatuwiran. Baligtad na ang mundo. Pero habang tumatagal, lalo lang silang nagiging hangal sa kanilang mga sinasabi. Tulad ng nakita ninyo, ang ating punong ministro, di ba? Walang pinagkaiba. Taliban, Australiano rin tulad ni Steve Irwin. Ngayon ay bibigyan ko na ngayon ng 5 minuto si Ginoong Hadro Lopez. Tagapangulo Roy, Ranking Member Scanlon, at mga miyembro ng subkomite, salamat po sa pagkakataong magpatotoo. Ako, si Marco Hunter Lopez. Ako ay 16 anyos na sophomore sa Wiley East High School, Wiley, Texas. Inimbitahan ako magsalita tungkol sa insidenteng nangyari noong Pebrero 2 sa aming paaralan bilang bahagi ng pagsisikap sa Texas at buong bansa. Noong nakarang taon bilang isang freshman, itinatag kong Republican Student Club dahil gusto kong magkaroon ng lugar para sa mga estudyanteng may kaparehong mga pagpapahalaga. Ang simpleng pamumuno bilang estudyante ay nauwi sa matagal na laban sa mga administrador na hindi patas ang trato sa aming grupo kumpara sa iba pang club. Noong Agosto 16, 2024 na kompleto namin ang mga kailangan. 10 miyembro, isang guro tagapayo at isang silid. Ang ibang mga grupo, kabilang na ang Muslim Student Association at mga organisasyong sumusuporta sa gender-affirming na ideolohiya ay inaprubahan ng walang problema. Tinanggihan ng club namin dahil daw sa political na layunin. Una, sinabi ng mga administrador na may pulisya sa buong distrito laban sa mga political na club. Pagkatapos, matapos ang ilang linggo ng pagpapadala ng email na humihiling ng kopya ng pulisya, inamin nilang ganun lang talaga ang kanilang nararamdaman. Matapos lamang ng mahigit 1 buwan ng pagpapadala ng mga email, pagtutol, at matinding pagsusumikap kami na aprubahan. Kahit noon, hinarap pa rin namin ang matinding pagbusisi at hindi maganda ang pagtanggap sa amin. Nahuling tinatanggal ng mga punong guro ang mga aprobado naming poster habang nasa labas ako ng bayan. May dokumentado akong timeline ng mga partikular na insidente ng hindi patas na pagtrato, gaya ng pagpapatawag sa akin sa opisina ng prinsipal, panggigipit at pangmamaliit. Pagkatapos ng 2 panauhing tagapagsalita noong nakaraang taon, biglang nagpatupad ng bagong patakaran ang punong guro. Tumulong pa ang tatay ko gumawa ng guest speaker form para sa proteksyon ko bilang menor de edad. Malinaw na ibang sensura sa aming club kumpara sa pagtrato ng mga administrador sa promosyon ng ideolohiyang Islamiko at Sharia. Noong Pebrero 2, palabas ako ng meeting papuntang cafeteria nang makita ko ang malaking booth na may label na Islam sa school. Nandun ang 4 na babaeng adulto mula sa Y Islam. Nalito ako at ayaw kong pansinin, pero matapos naming mag-usap ng mga kaibigan ko, nagpasya kaming lapitan ng booth. Nagkaroon ako ng pag-uusap sa mga babae, lalo na sa isa na paulit-ulit nila akong pinapakausap dahil siya ang may alam sa karamihan ng mga tanong tungkol sa teolohiya. Habang iniintindi namin ang layunin nila, napansin ko may mga pulyetong nakakalat kabilang ang isa na may pamagat na Understanding Sharia. Nakakababala ito para sa amin ng ibang estudyante. Nabibigay din sila ng mga Quran na may kasamang shahada card sa huling pahina na nagtuturo sa mga estudyante kung paano magpalit ng reliyon. Sabi ron, upang maging Muslim, kailangan gawin ang sumusunod na deklarasyon. Sumasaksi ako na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Diyos. At sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Diyos. Nangyari ito sa tanghalian habang naroon ang mga administrador na walang ginawa. Totoong delikado ang pagpapalaganap ng Sharia sa pampublikong paaralan. Ang Sharia ay hindi basta-basta. Kailangan kong sumingit. Napaka mapagsamantala nito na kapag sinabi mong sahada, isa ka ng Muslim. At kung magbagong isip mo pagkatapos ng 1 linggo, parang, nakausap ko lang yung lalaking iyon ng 5 minuto sa isang stall sa campus. Hindi nila nabanggit sa akin ang tungkol sa homophobia na ito. Parusang kamatayan para sa pagtalikod sa pananampalataya at kung ano-ano pa, lahat ng kalokohan na iyon. Kaya gusto kong iwanan ng Islam. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ko gagawin kahit ano. Pero ang parusa sa pagtalikod sa pananampalataya ay kamatayan. Kaya maaring hindi ko ito sinusuportahan pero alam mo na, baka may ibang gagawa. At kailangan mong magbantay-bantay. Kailangan mong laging mag-ingat habang buhay. Sobrang mapagsamantala. Ito ay isang mapagsamantalang relihiyon
at mapagsamantalang ideolohiya, barbariko, primitive, luma at lipas na ideolohiya. Wala itong lugar sa malayang mundo. Hindi sa Amerika, Britanya, Europa o Australia. Dalhin mo na lang sa disyerto mo. Wala akong pakialam. Talagang wala akong pakialam. Dati, alam mo, may mga malalaking ambisyon ako. Parang ililigtas ko ang mga Muslim sa buong mundo. Palalayain ko ang mga Pakistani at kaawa-awang mga Afghan mula sa hawak ng Islam. Sasabihin ko sa kanila na iwanan ng Islam, pero sa totoo lang, wala akong pakialam. Siguro dahil mas matanda na ako. Kaya siguro, alam mo, parang nababawasan na ang mga ambisyon mo habang tumatanda ka. Pero mas nakatutok din ako ngayon sa mas agarang panganib na narito mismo sa kanluran. Dahil laikalat na nila ang kanilang mga galamay sa buong mundo. At kailangan nating pigilan sila. Salamat sa binatang ito. Isang personal na gawaing panrelihiyon. Isa itong komprehensibong legal at pampulitikang sistema na may kasamang hindi pantay na pagtrato, mga limitasyon sa malayang pananalita, mabibigat na parusa at pangunahing hindi pagkakatugma sa konstitusyon ng US, batas ng Texas at mga Amerikanong pagpapahalaga ng individual na kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang pamimigay ng mga materyales na nagpapakita ng Sharia sa positibong paraan sa mga minor de edad sa oras ng klase ng walang pahintulot ng magulang ay maaaring gawing normal ang mga ideya na sumisira sa mismong mga prinsipyo na dapat pinangangalagaan ng ating mga pampublikong paaralan. Hindi ito neutral na edukasyon, kundi ideological na pagtataguyod na tinatago sa likod ng pagkakaiba-iba at pagsasama. Hindi na maaring maging mas malinaw pa ang kaibahan nito sa sarili kong club. Habang ang Republican Student Club ay nakaranas ng pagtanggi, sensura, pagtanggal ng mga sulat at mapanupil na pagbabantay, isang panlabas na organisasyon naman ang binigyan ng madaling access para magpamigay ng mga materyales na may kaugnayan sa Sharia direkta sa mga estudyante. Hindi lang pumayag ang mga administrador, inendorso pa nila ang mga Islamic na kaganapan at aktibong sumali ang punong guro. Magaling. Iyan lang ang meron ako. Pero ang tunay na bituin ay si Senador Chiproy. Pakinggan mo siya. Sobrang astig niya at ang kaliwa ay napahiya lang talaga. Makinig ka, nakakatawa at maganda ito. Mga gang sa Estados Unidos. Hindi ako pamilyar dyan. Sige, madalas itong lumalabas sa balita. Maraming kaso ng rape sa United Kingdom na kinasasangkutan ng mga dayuhan na may malalaking alegasyong karamihan sa mga sangkot ay mga Pakistani at iba pang migranteng nasa United Kingdom. Pamilyar ka ba sa isyong ito? Hindi ako pamilyar dyan. Parang nabubuhay sa ilalim ng bato ang mga taong ito. Pero sila pa ang nagdedesisyon sa kinabukasan natin. Kaya ang mga taong ito gusto talaga nilang buksan ang kanilang mga hangganan. Gusto nilang maglatag ng pulang karpet para sa mga tao mula sa iba't ibang uri ng masasamang kultura. Pero hindi man lang nila pinag-aaralan ng usapin. Sige, kahit papaano, pag-aralan mo o alamin mo muna ang argumento ng kabilang panig. Ngayon, ano ang argumento laban sa pagdadala ng mga taong ito mula sa masasamang kultura? Ano ang argumento? Hindi. Ikaw ay racist. Yun lang. Yun lang ang armas nila. Ang iskandalo ng grooming gang, ang iskandalo ng rape gang. Kahit ang pinakamaawa ay nakaliwang liberal sa UK, ay hindi na kayang itanggi ito. Binibini. Mecklenburg. Familiar ka ba roon? Oo, pamilyar na pamilyar ako. Tama. At pamilyar ka rin ba sa mga kasunduan sa arbitrasyon na ipinapatupan sa United Kingdom na nagbigay daan para magkaroon ng mga lipunan at kultura na hiwalay sa mga sibil na batas ng United Kingdom? Oo, pamilyar ako. At isa itong fenomenong naganap sa nakaraang 20 taon. Tama? Pinabayagan ng mga kasunduang ito sa arbitrasyon ang mga individual sa isang komunidad na sumusunod sa Sharia na mahiwalay mula sa hindi bababa sa 85 tribunal sa UK at isagawa ang Sharia kasabay, hiwalay o mas mataas pa sa sibil na batas ng UK. Tama. Nakikita rin ba natin ang mga katulad na bagay na nangyayari sa Estados Unidos? Nangyayari rin ba ito sa Dallas Road Metroplex? Kailangan bang kumilos si Governor Abbott para matigil ang operasyon ng ilang hiwalay na tribunal? Tama. Ms. Mac, kung maaari mong palawakin pa ang isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating talakayin dito na nabanggit mo na ay ang Islam bilang isang pampulitikang ideolohiya. Tingin mo ba tugma ang Islam sa kanluraning sibilisasyon? Hindi ito tugma. Sangayon ako sa iyo. Naniniwala ka ba na ang Islam sa pagtupad ng misyon nito ay nagsasagawa ng jihad laban sa kanluran? Sigurado. Bahagi ba yon ng memorandum ng Muslim Brotherhood noong 1941? At ang proyekto? Parehong memorandum. Kaya bahagi ito ng memorandum na yon at ng iba pang mga memorandum. Tama ba? Hema. At may mga organisasyon ba? Itong mga aruganteng gago na to,
Isinulat pa nila yan. Kung ano ang gagawin nila sa'yo. Ipinagsisigawan nila ito. Ang dami ko nang pinatugtog na ganitong video. Ang haba na ng video na to. May mga tao pa rin nagsasabi ha. Anong ibig mong sabihin? Hindi, relihiyon ng Islam, kapayapaan. Sila ang nagsasabi ng gagawin nila sa'yo. Hindi lang CARE ito. May mga organisasyong konektado sa Muslim Brotherhood na isinusulong ang jihad laban sa kanluraning sibilisasyon, kabilang ang partikular na pagpuntirya sa Texas at sa Estados Unidos. At may dokumento ba tungkol dyan? 100%. Meron bang mga imam sa Texas at buong US na nagtutulak ng jihad laban sa kanluran para isakatuparan ang turo ng Islam? Meron tayong mismong pahayag nila. At inilagay mo ang mga yon online. Nakadisplay ang mga yon. Nakita mo mismo ang mga salita mula sa mga imam sa Estados Unidos na nagsasabi ng eksaktong ganitong pananalita. Para sa gustong mas pag-aralan nito, may playlist akong tinatawag na US o USA. Makikita mong 12-12 ng mga video na yon. At hindi lang yon ang mga nandyan. Hindi kumpleto ang listahan ngayon. Daan-daan pa ang makikita mo. Sa totoo lang, napagod na akong ipatugtog ang mga video na yon. Kaya oo, marami talagang mga Amerikanong imam o mga imam na nasa Amerika na hayagang buong yabang na sinasabi na sasakupin nila ang Amerika. At itatatag ang Sharia. Maaring naliligaw sila, pero hindi dapat balewalain. Malakas ito sa Texas at buong Estados Unidos. Ibibigay ko sa iyo ang huling minuto para tapusin ang mga alalahanin mo kung bakit ito mahalaga. Sinisikap nating ibuod ang lahat ng ito. Malakay ang naging imigrasyon at pagbabagong kultural na direktang nakaapekto sa mga paaralan sa Texas. At malinaw na misyon na konektado sa mga memorandum at individual na naugnay sa Holy Land Foundation. Pag-uusig, ibang teroristang grupo, CARE, at mga kilalang kasabwat na hindi kinasuhan. Ngayon, kitang-kita natin ang nangyayari sa bansa. Huling 30 segundo para ibuod mo ito. Kaya ang ikinababahala ko ay nagdala tayo ng ideolohiya na hindi natin lubos alam. Nakita na natin ito sa bansa. Nakikita ko rin ngayon ang mga politikong nakikipagtulungan sa kanila. Nakikita ko ang mga tao na hindi ko alam kung kilala ninyo o hindi, pero sila ay unti-unting pumapasok sa ating lipunan. Dumating sila dito para sakupin ang ating lipunan. Nailahad na nila ito sa proyekto sa isang 12 kuntong, plano maaari nyo itong basahin sa memorandum. Dumating sila para gawing Islamiko ang bansa, tulad ng ginawa nila sa ibang mga bansa. Kung hindi tayo kikilos, nakita na natin ang nangyari sa Europa. Mas lalala pa ang kalagayan natin kaysa UK dahil narito sa bansa ang mga humuhubog ng opinyon na nagsasagawa ng jihad laban sa lipunan natin. Sige, kaya. Malaki ang pag-asa ko para sa US. Hindi papayag ang US na basta na lang mangyari ito, hindi tulad ng ginawa ng UK. Nahuli na ang UK. Hindi pa natin tuluyang nawawala ang UK. Matagal ko nang sinasabi, nasabihin na lang natin kung anong dahilan. Sa ibang realidad, sa totoo lang, hindi. Posible talagang mangyari ito. Masakop ng mga Islamist ang UK. Wala na ang Islam. Sige. Hindi mo kailangan na 50% ng populasyon mo ay maging Muslim para manaig ang Islam. Kailangan mo lang ng ilang 10,000 tao mataas sa motibasyon, na brainwash, dogmatiko at ideolohikal para magpasiklab ng revolusyon. At sabihin na lang natin na bumagsak ang UK sa Islam. Ang Estados Unidos, si Uncle Sam natin, ay magagawa pa ring palayain ang UK kung bumagsak ang Australia sa Islam. Sa tingin ko, hindi yon mangyayari dahil may mangyayaring hindi maganda sa Europa. At pagkatapos, ang Australia ay magiging parang, sige, kailangan natin gumawa ng aksyon. Nagsisimula na tayong magising. Kaya, sige. Nag-aalala ako para sa Australia. Pero masakit makita ang mga katawa-tawaang punong ministro at politiko, tulad ni Anthony Albanese at Tony Burke na ipinakita ko kanina. Pero hindi rin sila magtatagal. Kaya hindi tayo babagsak. Hindi babagsak ang Australia. Ang tanging bansa na maaaring bumagsak ay ang UK. Pero kahit bumagsak pa ito, ililigtas pa rin ito ni Uncle Sam. Kung bumagsak ang Amerika mga pare, wala nang tutulong. Walang darating na tagapagligtas. Kaya naman, hindi pwedeng magbigay ang Amerika kahit katiting na puwang. Hindi mo pwedeng ibigay
kahit ano. Tumindig ka at magsalita laban sa barbarikong ideolohiyang ito. Walang puwang ito sa Amerika. At dapat itong durugin ng walang awa. Ang ideolohiyang ito, ang kilusang ito, ay dapat durugin ng walang awa, ng walang habag, at walang paghingi ng paumanhin. At sa tingin ko, mangyayari ito. USA!